Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mara Ibardaluza Florendo. Kaya kitang tagalin sa rehab. Kaya kong ibalik ang dati mong buhay. You just need to follow me. Tinitigan ako ni Roland. Kilala ko siya at alam ko ang kahinaan niya. Sa lahat ng mga tao na naging parte ng buhay ni Atasha, si Roland ang taong nakilala niyang mabuti at mapagkakatiwalaan na ngayon ay nagbago dahil sa kanyang bisyo. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, marami na iyong magiging epekto sa kanilang katawan. Pag-iilusyon gaya ng pagkarinig sa mga boses na sila lang ang nakakarinig. Gumagaling na si Roland. Ngunit alam ko na hinahanap ng katawan niya ang bisyo niya na kanyang kinasanayan. Kunti lang ang nakakaalam na nalulung siya sa pinagbabawal na gamot. Ngayon umaayon na ang lagay niya, ay alam kong sa kulungan na ang kanyang bagsak. Gamit ang koneksyon ng kanyang tito Villaruel, nagawa niyang maiparehab dapat, ay nasa kulungan na siya. Dating buhay, nagbago na ako. Humalakak siya at ngumisi. Nagbago na siya, pero alam ko na kapag nakatikim muli siya, hahanap-hanapin iyon ang katawan niya. Babalikan niya muli iyon at masisira siya. Pero ngayon na nasa tama ang pag-iisip niya, siya ay magagamit ko siya. Kapag alam kong malapit na kaming mabuko, patitikimin ko muli siya hanggang sa mawala siya sa tamang pag-iisip niya. Nagbago ka na? Pwede ka nang makulong. Ngumiti ako sa kanya at sumulyap sa kape na ibinigay ng rehabilitation center. Hindi ko iyon ginalaw. Wala rin akong balak na inumin. Tutulungan kitang takasan iyon at mamumuhay ka na malaya. Isa lang ang gagawin mo para sa akin. Napaayos naman siya ng upo at ng masid sa paligid. Tsaka humilig sa lamesa para mas makalapit siya sa akin. Kaya mong gawin yon? Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay nagsasabing kaya niyang gawin ang lahat para doon. Ano ang gagawin ko? Susundin ko. Hindi naman mabigat ang kaso niya para sa akin. Nakuhanan lang naman siya ng pinagbabawal na gamot. Akto na saksihan ang kanyang ginagawa. At least, wala siyang ginawang karahasan. Kung iyon ay mahirap akong tulungan siya. Florendo, pababagsakin ko ang Florendo. Ang kailangan mo lang gawin, sundin ang tito mo. At kumbinsin siyang tumakbo bilang congressman. Guguluhin ko ang investigasyon. Ibabaling ko ang pasin nila sa politika. Napakadali naman. Bulong niya at natawa. At isa pa, gagalawin mo si Atasha. Kukuha na natin siya ng mga larawan at video. Napaawang ito ng labi. Tumagilid ang ulo niya at napaisip na malalim. Anak ni Liam Florendo. Ngayon lang ata rumihistro sa kanya kung sino ang target naming tao. This fool. Ang hina ng takbo ng utak. Bakit? Hindi ko naman siya sinagot. Si Atasha, gusto mong galawin ko siya? Tangina, sigurado ka. Mapapahamak tayo nito. Florendo yon. Sundin mo na lang ang sasabihin ko. Kung gusto mo talaga ng kalayaan. Nakita ko naman ang pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Kung hindi siya papayag, hindi rin naman ako mabubuko. Dahil sa kulungan na ang bagsak niya. Wala na siyang koneksyon sa mga Florendo. Simula mahiwalay kay Atasha. Sigurado ako riyan. Susundin niya ako sigurado. Sino ba naman ang ayaw maging malaya? Hindi ko itatanggi na nasasaktan ako simula bata pa lang. At sasaktan ko rin ang mga taong nanakit sa akin. Dapat lang iyon sa kanila. Bumukas ang pintuan ng hotel at napalunok ako.
Nung nakita ko ang babaeng walang malay na akay ni Roland, nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata. Nagawa ko. Ihiga ko na siya sa kama. Ngumisi siya at sinimulang tanggalin ang damit ni Atasha habang hindi na mapigilang halikan ito at nakapatong sa dalaga. Napalunok ako ng hubarin ni Roland ang kanyang t-shirt. Record mo na yung video. Sayang to. Kapag hindi nakunan, baka umisa pa ako. Humalakak siya, kaya sinunod ko na ang sinabi niya na yun naman ang plano ko talaga. Napamura naman si Roland. Noon, hindi ko tumahalikan kasi masyadong maarte. Pero yung sumunod na mga naging nobyo niya, nakatikim na sa kanya kung sinusuwerte ka nga naman. Dinilaan niya pa ang pang-ibabang labi at nahubadan na niya si Atasha. Napaiwas ako ng tingin. Nung halik ni Roland ay dumapo na sa liig ni Atasha. Nakakadiring panoorin. Kinuha ko ang kamera at nagsimulang kuhanan sila ng larawan. Isinom ko ang kamera sa kanyang mukha. Natigilan ako habang tinititigan. Ang malungkot at puno ng sakit ang mukha ni Atasha. Kunot ang noo at may luha na naiwan sa kanyang pilikmata. Lagi kong hinahangaan ang kanyang ganda. Ngayon na dudunggisan ko ang gamit ng isang lalaking iyan, ay tila ba hindi katanggap-tanggap. Dad. Nanigas ako sa kinatatayuan at napasinghap. Mukha siyang nasasaktan. Tila ba mabigat ang pinapasan ko. Nagaya ko. Tinalikuran rin siya ng mundo. Stop! Nang hina kong sambit. Ngunit walang narinig si Roland. I said stop! Mabilis akong kumilos at itinulak si Roland, kaya napaalis ito sa ibabaw ni Atasha. At lito akong tiningnan. Tinakpan ko ang katawan ni Atasha at kinalma ang sarili para akong mauubusan ng hangin sa paghinga na matapos iyon. Takawalang imik akong tinitigan naman ni Roland. Ayos ka lang ba? Bakit tayo tumigil? Tila nauubusan na siya ng pasensya ngunit nabigla rin. Ang sabi ko, isa-set up natin siya. Palalabasin namin nangyari sa inyo. Depensa ko, pero hindi yun ang dapat kong plano. Sabi mo galawin. Ngayon iba na ang gusto mong mangyari. Pagak na nagpakawala ng halakak si Roland at inayos ang senturo nito. Iling na dismayado ang ginawa habang nakatitig siya sa akin. Kung ganyang kakahina, hindi mangyayari ang mga plano mo. Sinayang mo lang ang oras ko. Bulong-bulong pa niya. Tatakutin lang natin sila. Kukuha lang tayo ng pictures. Hindi mo kailangang totohanin, Roland. Baka sumabit ka kapag nabuntis yan. May protection ako. Pagrarason niya. Kaya mas pinilit ko mag-isip ng idadahilan sa kanya. Kahit na, hindi natin masisigurado na safe yan. Itinuto ko sa kanila ang kamera. Doon ka sa kabilang kama. Takpan mo lang ang katawan mo ng kumot. Hindi mo na kailangang maghubad. Marami akong kinuhang larawan kay Atasha. Halos lahat ay focus sa kanyang mukha. Isinama ko na rin ang parte ng kanyang dibdib para walang takas sa larawan na tunay ngang hubad siya. Nakakaawa ka. Ganito ka ba maghigante? Para kang bata, takot. Ngumingising nagsindi ng sigarilyo naman si Roland. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Hindi ako takot. Hindi ko alam. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko. Sa pagmamatyag kay Atasha, tila ba kilala ko siya. Para na kaming totoong magkapatid. Kung paano ko siya hangaan dati, na walang halong inggit. Lahat iyon ay bumabalik ngayon. Hindi ko alam kung bakit ba lumalambot ang puso ko sa kanya, na hindi naman dapat. Dapat ay kinasusuklaman ko siya. Wala kang pakialam. Gawin mo na lang ang pinagagawa ko sa'yo. Matalim kong tiningnan si Roland at tinablot ang sigarilyo sa bibig niya. Pinatay ko iyon sa countertop. Sa labas ka manigarilyo. Nasusuko ako sa amoy. Baka ikaw ang buntis. Natawa niyang saad at lumabas ng silid. Dumiretso sa balkonahe at doon muli nagsindi ng panibagong sigarilyo. Lahat ng plano ko ay nangyayari. Ang hinala ni Papa ay napunta ako at napokus sa politika.
At dahil nasa loob ako, mas naging madali sa akin ang lahat dahil alam ko ang mga kilos nila. Mas naging panig pa sa akin ang sitwasyon dahil sa akin niya pinagkatiwala ang investigasyon. Siyempre, ililihis ko sila. The situation is getting okay. Kung hindi lang tanga si Roland na kung ano-ano ang sinasabi kay Atasha, wala akong balak na sirain ang kanilang pagsasama ng asawa niya. Wala akong pakialam doon. Ewan ko kay Roland, parang wala sa tamang pag-iisip na sa tingin niya sa kanya ang batang pinagbubuntis ni Atasha. Malakas kong sinampal si Roland sa pisngi, kaya napabaling ito sa kabilang banda. Agad pinamulahan iyon at umungol sa sakit ng hawakan ang panga. Nasisiraan ka na ba? Bakit ka pa nagpakita kay Atasha at inaangkin ang pinagbubuntis niya? Gusto mo bang gumulo ang plano natin? Tanga ka ba? Tinutulungan lang kita. Bakit ba ang focus ka sa kumpanya at kay Liam? Hindi ba kasali si Atasha sa gusto mong pabagsakin? Ayan, dapat pati relasyon niya sa asawa niya ay masira rin. Hindi ka nag-iisip. Umiling ito at ngumisi kalaunan. Para pabagsakin ng isang tao, alisin mo ang nakasuporta sa kanya. Babagsak yan. Panigurado. Basta walang suporta ng mga taong mahal nila sa buhay. Wala pa akong planong isiniwalat ang mga larawan. Pero mukhang na-trigger naman si Atasha. Si Roland, dahilan para walang pahintulot niya iyong isiniwalat sa publiko. Hindi pa iyon ang plano ko. Dahil abala pa ako sa kumpanya at kay Liam. Pero ang gago ni Roland, may sariling desisyon. Hindi ko na makontrol ang lahat ngayon. Pero wala rin naman akong nagawa dahil nariya na. Pababagsakin ko si Atasha. Kailangan malapit siya sa akin. Dapat maisip niya na ako ang kasangga niya. Pero na nakapasa siya sa bar exam, tila ba pumapabor sa kanya ang sitwasyon. Malapit na ako mabulilyaso. Narinig ko na pati si Conrad ay sumasali na rin. Kailangan umalis na ang Victor niya sa pwesto at mapilitan si Atasha. Napatakbuhin ang kumpanya niyang nalulugi. Kapag yun ang nangyari, sa kanya ang sisi. Hindi dapat si Victor ang tumanggap ng sisi. Si Atasha dapat. Napakaswerte niya sa asawa niya. Sinasalo ang lahat para sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, sa huli, mahirap pa rin magtagumpay. Malakas na sampal ang natanggap ko mula kay Papa. Habol ang kanyang paghinga at hindi mapigilan ang matinding galit. Nakaramdam ako ng takot. Hindi dahil sa nagawa ko, kundi takot dahil mukhang mawawala na ako ng parte sa kanya. Ayaw kong kamuhian niya ako. Ang gusto ko lang, makita din niya ako na kaya ko silang salbahin, na magtiwala lang siya. Akala mo ba palalampasin ko ito? Sa lahat ng ginawa mo? Mariin niyang hinabol ang braso ko at pinatayo ako. Madiin iyon at nasasaktan ako. Ito ang pinakaunang pagkakataon na sinaktan niya ako. Kapatid mo si Atasha. Matatanggap ko pa kung paano mo ako sinira sa politika. Pero si Atasha, kapatid mo, anong nagawa niyang mali sa'yo? Kung sana naging patas at totoo ka lang, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Maluluha-luha kong bintang sa kanya. Alam mo kung bakit kami nasasaktan? Kung sino ang ugat ng pananakit na ito. Hindi siya nakaimik. Ngunit ang talim ng titig niya ay hindi rin nawala. Ikaw. Naramdaman ko ang mainit na tubig sa gilid ng aking mga mata na tumutulo sa aking pisngi. Nakatingala ko siyang tiningnan na masama at puno ng paninisi. Hindi ka naging totoo. Hindi ka naging patas. Lagi ka may pinapaboran. Bakit sa kabila ng lahat, pakiramdam ko, hindi mo pa rin ako tanggap. Hindi kita pinili na maging ama. Dahil kung pipili man ako, sana iba na lang. Sana kahit mahirap at walang-wala sa buhay ay ayos lang. Dalangad ko naman ang totoong pamilya. Yung tanggap ako. Umiiyak ako habang dala-dala din sa puot sa kanya. Sa lahat, siya ang may mamlaking sugat na dinulot sa akin.
sugat na kapantay ng galit. Sa tingin mo, hindi ako patas? Nasasaktan na bulong niya. Ito ang pagmamahal na kaya kong ibigay bilang ama. At sa tingin mo, hindi yun patas, Mara. Marahas niya akong binitawan at hinilot ang sentido. Alam mo ba ang bigat at laki ng pagkakamaling nagawa mo? Alam mo ba, Mara? Sigaw niya sa akin. Kaya napatalon ako sa gulat. At ang idadahilan mo, dahil hindi naging patas ako at totoo. Para umabot ka sa ganito. Para sirain mo si Atasha. Atasha? Si Atasha na naman. Bakit mo ba ako kinamumuhian? Pagtangis ko kay Papa. Sa tingin mo, kinasusuklaman kita? Hindi makapaniwalang bitaw niya. Ramdam ko pa. May kung anong pumipigil sa'yo. Napahagulhol ako at nilapitan siya. Gusto kong makita mo ako. Hindi bilang isang option lang, kundi bilang anak mo. Hindi yung nakikita mo lang ako kapag kailangan. Tumigil ka na. Pagpapatigil niya sa akin. Ayokong sabihin ito. Pero umalis ka muna ng bansa. Natigilan ako at napasinghap. Itatapon na ba niya ako? Yun lang ang paraan para protektahan ka. Umalis ka muna ng bansa at aayusin ko ang gulong ginawa mo. Nanghihina akong napaatras. Sinabi ni Victor na pinaghihinalaan ka niya. Wala pa lang siyang matibay na ebidensya. Pero kapag napatunayan, agad itong kakalat sa publiko. Ikaw ang madidiin. Kung aalis ako, mas patutunayan ko lang na ako nga ang may kasalanan. Matapang ko siyang tiningnan. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Pero ang protektahan ako laban sa aking kabaliwan ay hindi ko inaasahan. Mananatili ako at itatanggi ko yon. Kung ganon, sino ang balak niyang igipit dito para maprotektahan ako? Okay, fine. Gagawa ako ng paraan para idiin si Victor. Labag sa loob niyang saad. Gagawin niya iyon para sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya, siya ang mapapasama sa media. Pero dahil tayo lang ang may karapatan na magreklamo sa kanya, pwede nating iatras iyon at patawarin siya. In that case, may isasalba natin ang pangalan at reputasyon mo. Pero ang kumpanya, aabuti ng ilang taon bago makabangon. Kinagat ko ang ibabang labi at tumango sa kanya. Salamat, Papa. Sinubukan kong lumapit sa kanya at tinawakan ang braso, ngunit agad niyang tinabig iyon. Dala mo ang apelyido ko. Isipin mo na lang na ginawa ko yun dahil doon. At ang kahihiyan na ginawa mo ay apektado ako. Matigas niyang saad at dismayado akong tiningnan. You failed me, Mara. Akala ko mas magaling ka kaysa dito. Napatikom ako ng labi at nahihirapan na lumunok. I'm sorry, Pa. I'm sorry. Labas sa ilong kong saad at napayuko. Akala mo, sapat na yun para hindi kita kamuhian. Kinahumumuhian pa rin kita. Gumawa ka pa na mali at sisiguraduhin kong ako na mismo ang magpapakulong sa'yo. Naiintindihan mo ba, Mara? Nakaramdam ako ng kunting takot at tumango sa kanya. Tulungan mo akong kumbinsin si Atasha na palabasin si Victor ang dahilan kung bakit bumabagsak ang kumpanya. Nginitian ko ng tipid si Papa. Sa aking suhestyon na plano, nakita ko ang pag-alinlangan at pagkabigo sa kanyang mga mata habang tinitingnan ako na matagal. Wala kang pinagkaiba sa iyong ina. Parehong-pareho kayo. Hindi ko alam kung iyon ba ay papuri, pero sa tono ng paninalita nito ay tila insulto ang dating sa akin.